Narito na ang PTV Balita ngayon. Nasa 220 overseas Filipino workers na nakulong noon ang binigyan ng pardon ng gobyerno ng United Arab Emirates. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., resulta ito ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa UAE. Sa ngayon, pinoproseso na ang mga dokumento ng mga naturang OFW para makauwi sa Pilipinas. Panoorin po natin ang mensahe ng Pangulo. Mga minamahal kong kababayan, ikinagagalak kong ipabatid na sa okasyon ng ika-53 National Day ng United Arab Emirates, 220 Pilipino ang pinagkalooban ng pardon ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ang desisyong ito, nakaragdagan sa 143 Pilipino na nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha, ay patunay na matibay ang ugnayan ng ating mga bansa. We extend, of course, our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, whom I also had the honor to meet for this very compassionate gesture. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi, naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pauwi sa kanilang mahal na lupang tinubuan. Maraming salamat po. Samantala, dahil sa patuloy na paglamig ng temperatura sa Pacific Ocean na nagsimula noon pang September 2024, magpapatuloy ang La Nina phenomenon sa Pilipinas hanggang Marso ng taong ito. Kaya naman sinabi ng DOST Pag-asa na asahan ng above normal o mas matinding pag-ulan sa mga nabanggit na buwan, na posibleng maging sanhi ng pagbaha at pagguho ng mga lupa. Posible rin ang pagbuo ng mga bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga nabanggit na panahon. Payo ng Pag-asa sa publiko, palaging i-monitor ang lagay ng panahon upang makaiwas sa panganib o epekto ng kalamidad. Sa kapapasok lang na balita, umabot sa 2.9% ang inflation rate ng bansa noong Disyembre. Pasok ito sa 2 to 4% na target ng pamahalaan. Samantala, tuloy-tuloy ang dating ng mga deboto sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Makibalita tayo doon, nariyan si Bernard Ferrer live. Bernard. Joshua, nagpapatuloy ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand ngayong araw. Kasabay nito, pinaigting ng kapulisan ang inilatag nilang seguridad. Maagang pumila ang ilang deboto ng Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Manila. Iniiwasan kasi nilang siksikan kasabay ng inaasang dagsama mayang hapon ng dadalo sa tradisyonal na pahalik. Naglagay din ng special lane para sa mga senior citizen at PWD. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa lugar. Daang pulis ang idineploy sa designated entry at exit points. Nakabantay din ng PNP Intelligence Group at Anti-Cybercrime Group sa posibleng banta. May mga nakadeploy din ng mga medical team at quick response unit. Joshua, hinihikayat ang publiko na sumunod sa pinatutupad na security protocol at iwasan din ang pagdadala ng mga pinagbabawal na bagay tulad ng sharp objects at flammable materials. Mainam din kung magdadala ng payong at tubig upang maiwasan ang dehydration kasabay ng sikat ng araw. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Bernard Ferrer. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.